Diyos tignin na. Apo nga, please, tugaw kayo. Apo nga opisyales, ti gobyerno ti Cagayan, apo gobernador, apo nga deputados, datoy ti speaker tayo. Speaker Boji D. of Isabela is also here. The medical staff of the Cagayan Valley Medical Center with Dr. Antonio at the lead. All of our officials from the DOH who have played a very important part to achieve what we have here today. I'm very happy to be back. I'm always happy to be back in Cagayan, in Tuguegarao. But I'm especially happy today because here we have perhaps one of the best examples of the policy. Ito yung polisiya na tinaguyod natin nung ako ay umupo bilang Pangulo. Dahil hindi ko makalimutan yung kahirapan na dinaanan ng buong Pilipinas, lahat ng Pilipino, lahat ng buong mundo, nang dumaan nung nandito yung pandemic, yung COVID. At ang marami tayong nakikita ng mga kaso na hindi na umabot sa ospital. At dahil walang specialty hospital na kagaya nito, walang malaking ospital, at kung meron mga ospital na malapit, puno na. At meron mga namatay na kung may ospital lang sana, ay baka nabuhay pa. Tapos tinitignan namin, doon sa Maynila, ang pinaka-importanting ospital na lumabas doon sa ating COVID experience ay ang mga specialty hospitals. At kakaunti lang, pero kakaunti lang ang specialty hospital. Isa lang ang kidney center, isa lang ang heart center, isa lang ang lung center, isa lang ang children's hospital. Iilan lang talaga. At nasa Maynila lahat. Yung brain and spine, wala. We don't have a specialty hospital for that. Kaya nakita natin, yung pala ang pinakakailangan pagkaroon ng ganyan tong klaseng problema na pandemya na kagaya ng naranasan natin nung COVID. Kaya sabi ko, matuto na tayo. Kahit papaano, kung hindi man COVID, ibang klaseng magiging problema ang dadating, ay dapat medyo maghanda na tayo. Matuto na tayo sa mga leksyon na tinuro sa atin ng COVID. What are the lessons that we have learned in COVID? The most important hospitals in diagnosing, researching something like COVID that we didn't know, hindi natin, yung mga doktor, pag tinanong ko sa doktor, anong sakit ko? Mabigat yung tama ko sa COVID eh. Sabi ko ano yung sakit ko? Sagot ba naman ng doktor sa akin, hindi namin alam. Never sa buong buhay ko narinig sa doktor yun. Na hindi ko alam kung ano yun. May trangkaso ka, o ganito, whatever, may hika ka. Ito lang na narinig ko. Paano ako gagaling? Hindi ko rin alam. Yeah, that's the worst now. But slowly, nagamit natin ang mga laboratorio natin. Pero kakaunti nga lang ang mga research stations, ang mga... I remember we ended up using to analyze the samples. We were using the equipment that came with TB dots. Oo, yun ang sa Ilocos, yun ang doon napunta yung lahat ng mga lab testing eh. So, sabi ko kulang na kulang yan. So what we are doing now, ganito nga ang polisiya, isa sa bagong polisiya ng Department of Health, ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar. Para naman, kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Mabuti pa nga nasa Luzon kayo. 10 oras, at least makakarating kayong Maynila. If you're in the Visayas, nasa Mindanao, how do you expect to get yourself to, may sakit na nga, yun na nga, kagaya yun ang sinasabi ko, yung iba doon, hindi na umabot sa ospital, at sayang naman yung buhay nila, at kung may ospital lang, ay baka nabuhay pa. Kaya ganito na ang aming polisiya, magtatayo tayo ng specialty centers. Hindi naman kailangan magtayo ng isang buong ospital.
kayo lang ang gumagawa, naglagay kayo ng isang buong ospital. Yung iba, may wing o may annex sa isang existing hospital. At yan ang ating nagiging malaking tulong yan kasi para maalagaan natin ang ating mga kababayan. At kasama dito sa center, sa specialty center na ito, ay yung mga pasyente ay kasama sa zero balance billing. At ang ibig sabihin zero balance billing dahil nagko-contribute ang DOH, nagko-contribute ang PhilHealth, at saka yung lahat ng iba, mga MAIP na ginagamit din. Ito lahat-lahat para yung pasyente, basta't sila ay basic service lang at saka ward patient, ay hindi na sila kailangan magbayad ng kahit na ano. Siyempre, magpapatingin, pwede magpa-lab test ng iba-iba. We have also increased the coverage of PhilHealth on dialysis up to, and we also cover now, bago ito sa dialysis, yung gamot ng renal failure. But within dialysis, kapag ka one of the reasons na yung kidney, ayan, I can just see, on this site will rise a heart, lung, renal, and kidney transplant center. Yan, this is that will again apply. Kaya naman pala 30,000 na yung empleyado ninyo na we didn't realize. Pati si Governor nagulat eh. Marami na pala kayo. But so all of this is kailangan talaga natin at patuloy natin ginagawa at nagpapatayo tayo. Let me tignan ko lang ang bilang. As of now, we are targeting 349 specialty centers by the time I leave office in 2028. And like I mentioned, we will continue magtuloy-tuloy ang ating palawak ng health benefits na nanggagaling sa PhilHealth. Ang PhilHealth naman, very healthy naman. Kaya naman nila siguro mag-cover. Kaya tinitignan natin kung ano ba ang mga mas maidagdag pa na serbisyo ng PhilHealth. Like I said, we increase the coverage for dialysis and even the length of time that we provide assistance. And then the medicines for after you have a kidney transplant, the medicines after. Marami kasi may renal failure, hindi magpa-kidney transplant, takot sa gamot pagkatapos. Because they have to pero ngayon, covered na ng PhilHealth. Cancer, in-increase din natin drastically ang coverage. For pregnant mothers, also the care, the maternal care for mothers. We also have another program in DOH, the first 1,000 days. But the 1,000 days, binibilang yan from conception. So that even bago pa nagpanganak, we find lalo na yung mga teenage mothers, hindi nila alam ang gagawin nila. They don't know how to take care of themselves. Hindi nila ang pag nanganak na, hindi nila alam kung ano yung pakain doon sa bata. So, we support them until, I guess about 2 years and a few months. After that, yun ang meron lang tayong gap. After that, feeding program naman sa eskwela. We are trying our best kasi naman, ang statistics pa sa atin ng stunting ay hindi maganda. Kaya tinaayos natin yung hindi lamang yung paggamot. Kailangan that the first 1,000 days, lahat ng bakuna kukumplituhin para dun sa bata. All the vaccinations will be given. So it is very important because we have to have a healthy society para naman tayong lahat makapaghanap buhay ng mabuti, para naman makatulong tayo sa mga pamilya natin at yan lang naman ang mga hangarin natin. Kaya asahan ninyo na ipapagpatuloy namin lahat ng programa para sa kalusugan ng ating mga kababayan, ng lahat ng taong bayan ng Pilipinas. Kung meron pa kayong maisip na maaari namin gawin, sabihan nyo kami.
ay kami naman ay nakikinig at sabihan nyo kami kung kaya namin gawin at kung magpapaganda talaga doon sa sistema, gagawin po natin. Yun lang po. Kaya po na tayo nandito at sana po itong pagbukas natin, itong magandang specialty center ay malaking maitulong sa ating mga kababayan. Just tignan po, ngayon bagamali.